Pagpapala, pagpapala. Mabilis na mensahe ng pag-ibig, buhay, katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon para sa lahat. Mahalaga ang lahat. Sige na mga kapatid, tara na. Haring Jesus, gusto ko lang ibahagi ito ng mabilis mensahe ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig para sa lahat. Ibig kong sabihin, kahit ano pa paniniwala ninyo, hindi na mahalaga. Alam ninyo, maraming kakilakilabot na nangyayari sa mundo ngayon, maraming trahedya, maraming tao ang pinapatay ng walang kalaban-laban. Mga bata, mga tao. Tulad ng sinabi ko, maraming kakilakilabot na nangyayari at naganap ito mula pa noong simula. Ito ang katotohanan. Araw-araw akong nakikipag-usap sa maraming kapatid. Ang tinutukoy ko ay mga hindi naniniwala, mga ateista. Hindi talaga mahalaga, naiintindihan ninyo? Mahal ng Diyos ang lahat. Alam ninyo, ang Diyos na nasa akin ay nagmamahal sa lahat at nagsasalita ng katotohanan sa lahat. Alam nyo, isang bagay na napapalaya ko sa ating lahat araw-araw ay ang espiritu ng katotohanan. Kaya ang ibig sabihin niyan, hindi alam ni Eric Briones ang sinasabi niya, hindi niya alam ang ginagawa niya, pero kilala ko ang Diyos at ang paninindigan ng puso ko, katulad ng sinabi ni Jesus noon sa mga Pariseo at Saduceo. Alam nyo, nagsasalita siya sa harap ng madla sa sinagoga. Nasa aklat ni Juan ito. Siya ay nakaupo sa harapan at sinabi niya, alam nyo, yung mga gustong ipangaral ang sarili nilang pangunawa, glorify ang sarili at hayaan ang katotohanan ay hindi sumaka nila. Alam nyo ba? Kaya yung mga talagang nakakakilala, kausap ko ang born-again believers ngayon kay Jesus na namatay tayo bilang mananampalataya. Eric Briones, Timothy, Juan, namatay tayong lahat bilang mga born-again kay Kristo. Hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nasa atin. Malinaw na sinabi ito ni Jesus sa pulang letra. Sinabi niya, ang sinasabi ko lang ay ang sinasabi ng Ama at ginagawa ko lang ang nais ng Ama kong gawin. Kaya't ipinahayag ni Jesus, ang Diyos mismo, ang pag-ibig mismo. Nakuha niyo ba sa nawawala, basag, namamatay na mundo upang sila'y maibalik at maialis mula sa mundo patungo sa kaharian ng langit, pabalik sa pag-ibig, ang orihinal na disenyo at layunin. Iyan ang hinahanap ng lahat sa maling lugar. Kaya't may kakayahan at pinagpala akong hayaan ang Diyos na magsalita sa pamamagitan ko at hayaan siyang magsalita. Ngunit ako'y may kaalaman at pananampalataya na ayaw niyang may mapahamak. Mahal niya ang lahat. Tanggapin man nila o hindi, mahal pa rin niya sila. At hanggat sila'y humihinga, may hangin sa kanilang baga, sila'y buhay. May pag-asa pa rin na manaig ang awa sa paghatol at hindi kailanman nagkukulang ang kanyang pag-ibig. Alam ko ang mga katotohanan ito. Taglay ko ang mga ito, sabi nga sa aklat ng Juan chapter 17. Nasa kaibuturan ng puso ko ang mga katotohanan ito, dala ko ito sa puso ko, alam mong sinasabi ko? Kaya nagiging isa ang pag-ibig at katotohanan, alam mong sinasabi ko? Doon kung saan nagpapakita ang Espiritu ng Diyos sa pisikal na paraan, nagiging laman ng salita. Ibig mong sabihin? Ibig sabihin na nangangahulugan na nagiging buhay, aktibo at umaagos mula sa iyo ang salita. Ibig sabihin, magkakaroon ng pisikal na anyo, ang pisikal na hahawakang persona ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam mong sinasabi na nagsisimulang umagos mula sa iyo, magsalita mula sa iyo, at gumalaw mula sa iyo. Alam mong sinasabi ko, at saka magiging tunay kang sagot sa mga nawawala, wasak, nasasaktan sa mundong nalulunod. Isa, bahid na ibabahagi ko sa mga kapatid sa buong bansa, alam mong sinasabi, at lahat, at sa buong bansang ito, sa lahat ng lugar, ang ibig sabihin niyan ay ito, hindi mo mapipigilan ang isang bagay na hindi sa mundong ito, gamit ang mga bagay na nanggaling sa mundong ito. Mga kapatid, kayong nakakarinig ng katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, makinig. Kayong may mga matang nakakakita, may mga matang kumikilala ng katotohanan kung sino siya ay tao. Siya ay isang tao sa larangan ng Espiritu. Siya si Hesukristo. Hindi mo mapipigilan ang isang bagay na hindi sa mundong ito gamit ang mga bagay ng mundong ito. Kuya Eric, ano ang ibig mong sabihin sa yan? Ito ang sinasabi ko para malinaw sa inyo. Hindi mo mapipigilan ang mga mamamatay tao na to. Hindi mo mapipigilan ang walang awang pagpatay sa mga kaawa-awang bata. Espiritual ito mga kapatid. Kahit maniwala ka man sa Diyos o hindi, wala yang epekto. Ito ang katotohanan. Hindi mo mapipigilan. Di mo pwedeng alisin lang ang mga baril, baguhin ang mga presidente, wala sa mga yan ang magbabago ng kahit ano, sa totoo lang. Wala
wala pa ring nangyari. Matagal na at walang magbabago. Ito ang totoo. Walang sino mang makakapigil sa dilim ng demonikong mundo maliban kung talagang isinusuko mo ang sarili. Ibig sabihin ay tunay na namamatay sa sarili at lubusang sumusuko. Ibig sabihin na kinamumuhian mo old life mo. Sabi ni Jesus sa aklat ni Juan, kailangan mong kamuhian ang buhay na ito para matanggap mo ang kanyang buhay. Ayokong makasama si Eric. Pagod na ako kay Eric. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa bagong buhay kay Kristo. Nagpapasalamat ako na muling isinilang, nahugasan ng dugo. Sinabi sa aklat ng Kolosas, Kabanata 1, banal, matuwid at walang bahid dungis dahil sa kanyang dugo. May nakausap akong lalaki sa takilya ngayong minuto mga kapatid. Gets nyo? At siya'y sinusubok ng buhay na Diyos. Isang himala ng kaligtasan, paggaling, paglaya. Pakinggan nyo ito. Umakyat ako sa burol mga kapatid. Ganito ang Diyos. Ganito ang Diyos. Isang ganap na sumukong sisidlan na may tunay na pananampalataya sa kaalaman ng kanyang Papa na nasa loob niya. Ang kaalaman ay nagmumula sa posisyon ng puso tulad ng sabi ko. Ako. Kailangan ninyong maintindihan na ang puso ninyo ay pwedeng magdesisyon na hindi masabi ng inyong bibig at hindi maintindihan ng inyong isip. Ibig kong sabihin ang mga hangarin ng puso ninyo. Halimbawa, ang hangarin ko sa puso ay gawin ang kalooban ng aking Ama. Unahin ang kaharian. Hindi iyon nagbago sa loob ng mahigit 5 taon papunta na sa 6 na taon ngayon. At dahil iyon ang posisyon ng puso ko, walang makakalinlang sa Diyos. Hindi mo kayang linlangin ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang puso mo. Alam niya ang motibo ng puso mo. Halimbawa, mahal ka pa rin niya kahit na ang mga motibo ng puso mo ay nalinlang na maglalagay sa iyo sa pagiging makasarili at nagpapasasa sa sarili at paggawa ng marahil masasamang bagay dahil naloko ka pero mahal ka pa rin niya pero hindi kanya kayang baguhin. Ibig kong sabihin, naroon pa rin ang kanyang awa pero hindi kanya mababago. Hindi kanya kayang baguhin. Hindi niya maibibigay sa iyo ang mga bagay na halos imposibleng ilarawan ko sa iyo ngayon mga kapatid. Pero nabubuhay ako sa kaharian 24/7, okay? Ang kaharian ng langit. Ang Biblia, hindi yan fairy tale. Hindi ito pagmamalabis. Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan at ikaw lang ang dapat maglagay ng iyong pananampalataya sa pagkilos para maniwala sa katotohanan ito. Napakaraming kapatid sa buong mundo. Ito ay salita ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus at pampatibay loob mga kapatid na gisingin ang inyong sarili. Magising kayo at mamuhay sa pagmamahal niya mismo. Ilatag na lahat ng ito. Mga kapatid, tingnan nyo ito. Literal na nagpunta ako para bumili ng almond milk at kung ano-ano pa. Mula sa maikling paglalakad ko na mga 1 milya, naiintindihan nyo, naglakad ako paakyat, naiintindihan nyo, sa burol para makakuha ng sariwang hangin. Sa totoo lang, gumaling ang bagger sa Vons, na-deliver siya. Gets mo, habang nagbabayad ako ng groceries. Boom, isa yan. Habang papalabas ako sa kalye, may mga 10 tao sa gitna ng kalsada, okay? Ganito ang Diyos sa isang taong lubos na nagpasakop. Hindi ko alam ginagawa ko, hindi ko alam sinasabi ko, pero kilala ko siya. Sabi ni Jesus, yan, gets mo? Tulad ng sinabi ko, kapag ang puso mo ay taus-pusong magnanais, hanapin muna ang kaharian, gawin ang kalooban ng Ama, maging ang pag-ibig mismo, kaysa ng pag-ibig mismo upang ihayag ang unang Korinto, ang pagpapakita ng pag-ibig mismo. Ang pag-ibig ay ebanghelistiko. Ito ay kilos. Hindi ka lang nananatili sa bahay at walang ginagawa. Walang may pake. Walang paki sa sinasabi mo. Ano hitsura ng buhay mo? Ano bunga mo? Ano ang pagpapakita ng nauunawa ang revelasyon gets mo? At ang pagpapakita ng Diyos mismo na lumalabas sa iyo. Ano hitsura niyan araw-araw? Konsehan ka ba rito? Ito ang mga importanteng bagay na kailangang harapin mo sa sarili mo mga kapatid. Walang makakalakad nito para sa iyo. Kung nagpapanggap kang biktima, ikaw nga ay biktima kasi naniniwala kang biktima ka. Ngayon, ang ibig kong sabihin, ganap kang nadaya. Mahal ka ng Diyos, nandoon pa rin ang kanyang awa, pero hindi kanya kayang baguhin. Hindi niya maibigay ang kapayapaang lampas sa pangunawa ng tao. Hindi niya kayang ibigay ang pagmamahal na nagbibigay kapangyarihan para mabuhay ng imposibleng buhay kasama siya. Hindi niya kaya. Hinihintay kanyang ma-realize mo. Alam mo yon, tulad ng sinabi ko kanina, hoy, na ikaw ay ginawa para sa mas higit pa sa pamamagitan ng katotohanan ng salita. Alam mo yon, para matanggap at maniwala. Alam mo ba ang sinasabi ko, ang kanyang ipinagkamatay at ipinagbili para isuot mo. Bagong buhay, walang hangganang buhay, pamumuhay sa espiritu sa ibabaw ng mga batas at limitasyon at siyensya at katotohanan ng mundong ito mga kapatid. Sa mga may tainga para makarinig, tulad ng sinabi ko. At alam mo ba, maraming kapatid ang nakakakuha ng katotohanan ito, ginigising sila ng espiritu ng Diyos. Yung isa, yung cashier, alam mo yon, nakakuha ng bagong tuhod at ang kanyang bukong-bukong ay ganap na naihatid at gumaling. Gumagalaw ang Diyos, tinamaan niya yung babae sa likod ng cashier. Boom! Parehong naihatid at gumaling sa ilang segundo. Umalis ako, lumabas ako. Ito ay Diyos lang na kumikilos at ako ang nagpaparaya sa kanyang paraan. Ito ay kung sino. Sino nga ba talaga ang Diyos?
Sabi ni Jesus sa Juan 14, kahit maniwala kayo sa akin dahil sa kapangyarihan ng mga himala na ginagawa ng Ama sa pamamagitan ko. Kung wala ang mahimalang kapangyarihan dahil ang Diyos ay tagapagtubos, ang Diyos ay tagapagligtas, ang Diyos Ama ay tagapagpagaling. Kung hindi mo ipinapakita ang kanyang kapangyarihan at autoridad, hindi mo na ipapakita ang kabuuan kung sino ang Diyos. Hindi mo na ibubunyag kung sino ang Diyos dahil iyon ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay nagpapalaya. Ang kanyang pag-ibig ay nagbabago ng paligid. Ang kanyang pag-ibig ay bumubuhay sa patay. Ang kanyang pag-ibig ay nagpapagaling sa may sakit at nagpapalayas ng demonyo. Walang kapantay na pag-ibig. Lahat ay nakaugat sa demonyong lagusan sa kaharian ng demonyo na nagmumula sa takot. Kaya ang perpektong pag-ibig, ang Diyos mismo, ang pag-ibig ay laging nagwawagi, nagpapalayas ng takot. Kaya kapag nahahayag ang pag-ibig mismo, ang Diyos mismo sa pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, lahat ay kailangang umalis. Lahat ay kailangang umalis. Lahat ay kailangang tumakas. Kapag kaya mong magsuko, mamatay sa sarili, mamuhay sa Kanya, magtiwala sa katotohanan, tunay na pananampalataya sa pagkilala sa Kanya sa larangan ng Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo at hayaan siyang maging Diyos sa Kawikaan 3:8, magtitiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang umasa sa sariling pangunawa. 99% ng mga kapatid sa katawan ni Kristo ay di alam ang ibig sabihin ng talatang yon. Eto na, handa na ba kayo para dito? Ito'y nasa kaharian ng Espiritu ng Panginoon. Gets nyo ba? Paliwanag, tulad ng sinabi ko, ito'y tunay na kahulugan ng banal na kasulatan para sa mga may tainga upang marinig ang katotohanan at nais itong tanggapin at maging lahat ng ginawa ng Diyos na ikaw sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. Kawikaan 3:5, magtitiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang umasa sa sariling pangunawa at itutuwid niya ang iyong landas. Pakinggan nyo to. Ang tanging paraan na maaari kang magtiwala sa Panginoon ng buong puso at hindi umasa sa sariling pangunawa, mga kapatid, kunin to. Ito na ang mahirap. Hindi naman talaga mahirap. Sobrang simple lang. Kailangan mong bitawan ang pag-iisip na naiintindihan mo. Kailangan mong bitawan ang iyong pangunawa. Kailangan mong isuko ang karapatang maunawaan. Ito ang tinatawag na tunay na pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Kaya kung hindi mo kailanman isusuko ang pangunawa mo, kung ano sa tingin mo ang pinakamabuti para sa iyo, yung sarili mong paraan, ang dahilan ng pamumuhay mo, kung ano sa tingin mo ang naihahayag kahit na walang hitsura ng banal na kasulatan sa laman, ikaw ay ganap na nalinlang, walang duda. Walang duda. Walang bunga ng Espiritu na bumabaha sa iyo. Ang bunga ng Espiritu ay kamukha ni Hesukristo sa Biblia. Gumising ka. Hindi ibig sabihin na masama ka. Hindi ibig sabihin na masama ka. Ang ibig sabihin, kulang sa malaking kaalaman. Alam mo, katulad ng sinabi ko sa iyo, at maraming panlilin lang at bagay na hindi mo nakikita ng maliwanag, mga kapatid sa buong mundo, kahit saan pa. Gumising ka, gising. Huwag sundin ang pastor mo. Sundan mo si Hesukristo ng Biblia. Kapag nagtanong ang tao, uy bro, anong relihiyon mo? Uy anong relihiyon mo? Ano ba? Sabi ko, tagasunod ako ni Hesukristo ng Biblia. Ako'y tagasunod ni Hesukristo ng Biblia. Isa lang guro ko, isa. Siya ang Kristo. Siya ang salita ng Diyos. Isa lang ako. Sinabi niya sa akin, sundin ko lang siya. Sinusundan ko siya. Kilala ko siya. Kilala ko siya. Oo, wala akong ibang sinusundan. Sinusundan ko ang maestro, si Hesukristo. Ako'y alipin ng maestro, cause kilala ko siya. Kaya kong makita lahat ng mga bagay na hindi si Hesukristo ng Biblia. Kilala ko si Jesus. Kilala ko ang pinahiran. Ibig kong sabihin, nakikiisa ako sa kanya. Nakatira ako sa kanya. Alam mong nandyan ako, gaya ng sinabi ko, katabi ko siya kay tatay. At kilala ko ang tatay ko, si Tatay Diyos. Kilala ko siya ng husto. Habang lalo ko siyang nakikilala, lalo kong nare-realize gaano ko siya kilala at kakaunti kong alam. Kung ano yung ibig sabihin. Ewan ko. Mga kapatid, aalis na ako. Gusto ko lang ibahagi ito kasi ganito kalakas ang Diyos at ito dapat ang normal sa buong mundo, sa kaharian ng langit para sa atin na mga anak ng langit. Kaya umalis ako. Iniwan ko ang grocery store para tamaan, maihatid, gumaling. Pumunta ako at may grupo ng mga taong nangangalap ng pera para sa binatilyong napatay dahil sa labis na droga. May 10 tao sa kalye, grupo ng mga tropa. Alam mo ba ang sinasabi ko? Medyo kahawig ko, puro tattoo, ganito. Pumunta ako sa gitna ng intersection, lumihis ako sa daan ko, talagang wala sa daan ko. Naramdaman ko ang Espiritu ng Panginoon na humila sa akin. Pumasok ako sa gitna ng kalsada. May 4 sa gitna ng kalsada. Binigyan ko sila ng pera. Binigyan ko sila ng pera. Isang bagay, mga kapatid, tulad ng sinabi ko, kung ang buhay mo ay hindi sa iyo, ganun din ang iyong pananalapi. Ang isa sa mga pangunahing panlilinlang sa buong mundo sa katawan ni Kristo ay, mga kapatid, ang mga nagpapakilalang tao ni Hesukristo ay hindi isinusugal ang kanilang pananalapi para sa kaharian ng langit. Inilalaan nila ito sa mga simbahan kung saan-saan na nagbibigay ng konting ligaya sa kanilang sarili. Iniwan sila sa pakiramdam ng pagiging biktima na hindi man lang nagpapahayag
nagpapahayag ng kaharian at hindi tulad ni Hesukristo ng Biblia. Hindi kayo nagbibigay sa kaharian. Hindi nyo ginagawa ang karamihan sa mga kapatid na lalaki at babae ay nalilinlang. Inilalaan nila ito para sa kanilang sarili. Silang nagsasagawa para sa kanilang sarili at hindi para sa kaharian ng Diyos, kung saan ang kaharian ng Diyos ay aktwal na naisa sa katuparan, nahahayag at nagbubunga sa iba sa larangan ng Espiritu. Mamuhunan ka sa kaharian ng langit, sa kaharian ng langit. Ang ibig mong sabihin, dahil lahat ito ay pag-aari ni Jesus at nais ng dyablo na pigilan ang kaharian ng langit at ang kaharian ng langit ang tanging makapipigil sa kaharian ng demonyo. At kung kasundo mo ang tunay na sinasabi ng Diyos, ibubuhos mo na, ibibigay mo na ang lahat ng meron ka, oras mo, pamilya mo, anak mo, ang puhunan, lahat pag-aari ng Diyos. Lahat, kasama na ang pera mo. Ito ang pangunahing bagay kung saan ko nakikita ang mga Kristiyano at nagpapadala ng mga tao na parang, ganun pala. At gusto lang nila magbigay. At ako, may mga tao tulad ng sinabi ko na literal na sinusubukang suhulan ako. Suhulan ako ng libu-libong dolyar. Alam mo ibig sabihin ko para bigyan sila ng salita. At literal na tulad ng sinabi ko, pinagsabihan sila ng Panginoon sa loob ko. Pinagsabihan sila, pinagalitan sila ng may kapangyarihan. Sa inyo na ang pera nyo. Demonyo yan, pre, diretsahan. Napakaraming tao ang nakita ko sa buong mundo. Alam mo ibig kong sabihin, tulad ng sinabi ko, tulad ng literal na, tulad ng o iniisip dahil sila'y naghasik sa kaharian. Dahil ang Eternal Promise Global Ministries ay kumakatawan sa kaharian ng langit. Kaharian ng langit, ang Ama na nasa akin, bumubuhay ng ibang mga kalalakihan sa buong mundo. At maraming tao literal, tulad ng sinasabi kong masa, alam mo ibig kong sabihin, sa nakaraang papunta na sa 6 na taon ngayong sinubukan nilang suhulan ako, bigyan ng mga gusali, ito, iyon, alam mo na, at ipinakita sa akin ng Diyos ang kanilang mga puso. Sabi ko, hindi mo kayang suhulan ang anak ng makalangit na kaharian na namumuhay sa pag-ibig na lumalakad sa katotohanan. Imposible. Gusto mong maghasik sa kaharian, maghasik ka sa kaharian. Sige lang, pero huwag kang umasa ng kapalit. Ang iyong pamumuhunan, ay sa kaharian ng Diyos. Hindi kay Eric Brion, hindi ito para sa walang hanggang pangako, kundi sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos. Nakukuha ni Jesus ang lahat ng ito upang makilala siya ng iba sa kaharian ng Espiritu at magamit ng guro. Alam mo na, upang ipahayag ang kanyang kaharian, upang ihayag ang Ama sa pamamagitan ni Hesukristo, si Kristo na maluwalhati. Grabe, napakaraming mapanlinlang, demonyong espiritu dahil maraming tao ang sanay na kumilos sa ganitong paraang demonyo. Dahil maraming kapatid sa buong mundo sa katawan ni Kristo sa ilan sa pinakamalalaking platform ang gumawa nito. Para silang, kasi, syempre, pinaboran sila dahil binigyan sila ng, alam mo na, pera dito, 10,000 sa ministeryo nila, ganito, ganyan. Kaya sila, naku, hindi maganda yan. Demonyo yan. Diretso. Nagbibigay ka. Gets mo. Walang hinihintay na kapalit. Gets mo. Kasi ang pamumuhunan mo ay nasa langit. At alam mo na, tulad ng sabi ko, ito ay totoong lupa na nagpapakita ng kaharian ng Diyos na isang totoong sagot sa lupa. May mga taong, tulad ng sabi ko, nagtatangkang suhulan ako. Ay, grabe, ang sakit. Ito, at mga espiritu ito ng demonyo. Hindi ko yan dinaramdam personally. Hindi yung tao, nalinlang lang yung tao. Mga ganito ang karamihan sa katawan ni Kristo. Diretso. Gising. Tingnan mo si Hesukristo sa Biblia. Tingnan mo kung paano siya gumalaw. Tingnan mo kung sino siya. Kaya umalis kami. Gets mo? Umalis na kami ni Papa. Gets mo? Tumalon ako sa gitna ng intersection. Alam mo? Hoy, may 4 sa intersection. Siguro mga 18, 19 at 20 sila. Tinawagan ko sila. Naglagay ako ng maraming pera sa balde. Alam mo na, tulad ng sabi ko, naglagay ako ng pera sa balde nito. Pera sa balde niyan. Gets mo? Sabi ko, hoy mga pare, bilis. Punta kayo rito. Dumating silang 4. Sabi ko, hoy, tingnan nyo to. Pakinggan nyo boses ko. Hinampas ko silang lahat. Lubos silang naihatid. Gumaling. 2 sa kanila umiiyak. Sa gitna ng kalsada. Binasag ng Diyos ng universo. Ni Papa. Pag-ibig ni Papa. Pagpapahid ng breaker. Tapos umalis ako. Tumawid ako sa kalsada. May magandang ate. Siguro mga 50 taon gulang. Gets mo? Tulad ng sabi ko, may osteoporosis. Iba pa. Sa hintuan ng bus. Tumawid ako. Binati siya. Boom! Sabi ko, tingnan ito ate. Magpapadala ako ng basbas sa'yo. Hinampas ko siya ng Espiritu Santo at apoy. Gumaling ang osteoporosis niya. Naihatid. Kung ano-ano pa. Malabo mata niya. Lubos na naibalik. Parang bago. Naglalakad ako sa kalye, papunta sa susunod na bus stop. Boom! Boom! Isang binata. Isang binata. Tawag ko sa kanya binata. Pero mga 16 na siya. Binata. Gaya ng sabi ko. Kasi pagkagising niya, pakiramdam niya bata pa siya. Sabi niya, pare, ang sarap ng pakiramdam ko. Tinatawag ko ang kaliwang paa niya, ang kanyang lower L4, gets mo, at ang scoliosis niya sa leeg niya ay naituwid. Boom! Tinamaan siya. Pumasok ang totoo. Boom! 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 Yan na nga yung 2. Hoy, 2 yung cashier. 4. Sinasabi ko ito kasi lahat to nangyari sa loob ng mga 12 o 15 minuto. Kaya 2, 4, 6. 2, 4. Yan, 2 yan sa cash register. Merong 4, 7, 8. Tapos bumaba ako. Sandali. Tapos bumaba ako. May 2 binata, mga 16 na sila, sa bus stop, naghihintay sa ilalim ng brol, sa tabi ng Taco Bell. Tinamaan sila, gumaling sila, naligtas sila, nakakuha ng supernatural pabor, isang salita mula sa Diyos. Gets mo ba? At yun, so ano yun? Yun ay 10. Tumawid ako ng kalye, gets mo, papasok sa bahay ko, may isa pang binata, gets mo, lutang na lutang siya, lutang sa meth. Parang naglalaway, basta parang wala na. Kumbaga wala na, sira na.
Kaya hinawakan ko kamay niya, hinawakan ko. Sabi ko, hoy, panoorin mo ito. Babasbasan kita. Sira likod mo, ano? Masakit lahat, no? Sabi niya, oo. Sabi ko, panoorin mo ito. Hawak ko kamay niya. Hawak ko kamay niya, biglang dumaloy kapangyarihan ng langit sa katawan niya. Ganap siyang napalaya. Nawala ang kalabuan, meth umalis sa kanya. Gulugod niya, nag-align likod niya. Ganap siyang napalaya. Malinaw isip niya, nasa tamang isip. 11 tao yan. 11 tao ang mahimalang gumaling, naligtas sa pangalan ni Hesukristo. Agad, sa ilang segundo. Parang ganyan ang Diyos. At yan sa 15 minuto. Sobrenatural, walang limitasyong kapangyarihan sa pag-ibig ng Diyos. Katotohanan ng Diyos na nagbago ng buhay nila habang buhay. 5 sa kanila, may sakit na di malunasan at nawala. Nakikita ko to palagi, nakikita ko. Kumbaga, palagi ko lang talagang alam sa puso ko na gusto ng Diyos kumilos, na gusto ng Diyos hawakan ng mga tao, na mahalaga ang bawat isa. Alam mo, kinausap ko ang anak ko kahapon at ilang iba pa. Sa totoo lang, marami talagang tao. Nakikipag-usap ako sa maraming tao kahit saan, araw-araw, at nagpapadala ako ng mga mensahe. Alam mo ang ibig kong sabihin? Tulad ng paggabay ng Espiritu ng Panginoon sa akin. Kinausap ko ang anak ko. Pumasok ang anak ko sa kwarto at tinanong niya ako, Tatay, sabi niya, ano ang ginagawa mo kapag inaatake ka sa isip mo? At sabi ko, well, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ko, anong klaseng atake ang tinutukoy mo? Tinanong ko lang ang anak ko, alam mo? At ibinahagi niya sa akin at hindi ko na ito uulitin. At sabi ko, okay. Sabi ko, nasa iyo ang banal na espiritu. Kung ano-ano pa ang sinabi ko. Sabi ko, makinig ka rito. Sabi ko, kapag dumating ang mga kaisipang iyon, sabi ko, mahirap ba para sa'yo? Sabi niya, oo. Sabi niya, ayoko ng mga iyon. Sabi ko, una, hindi mo kaisipan ng mga iyon. Kaya huwag mong pansinin ang mga kaisipang iyon. Sabi ko, magiging prangka ako, Junior, kapag dumating sa'yo ang ganoong mga kaisipan at nararamdaman mo. Alam mo, yan ay mga estratehiya ng demonyo. Nakinig ka ba? Mga estratehiya, alam mo? Mga taktika ng demonyo, nakuha mo? Gusto nilang ilihis ka sa katotohanan, alisin ka sa katotohanan? Gusto ka nilang ilabas mula sa pag-ibig, nakuha mo? Para alisin ang focus mo, alam mo, mabuhay ka sa paraan at akitin ka sa kasinungalingan dahil ang demonyo ay gustong pumatay, magnakaw at sirain tayong lahat, ang sangkatauhan. Kaya ang gagawin mo, tulad ng sabi ng Biblia, pag nagpasakop ka sa Diyos, tinatanggihan mo ang diablo at tatakas siya, di ba? Sa pagtutok mo sa katotohanan at pagbaliwala sa mga ganitong isipin, hindi ka naluloka. Sinusubukan nilang pumunta sa iyo pero hindi mo sila binibigyan ng pagkakataong gumawa ng hakbang. Hindi mo sila pinapansin dahil alam mong hindi mo iyan iniisip dahil kasama mo ang banal na espiritu. Yung pinahiran na kasama mo, gets mo? Banal, matuwid at walang kapintasan. Kaya anak, kailangan alam mo ang katotohanan na nakatanim sa puso mo, alam mo ba? Para madurog ng katotohanan ang mga kasinungalingang ito. Ang ibig kong sabihin kung paano dinudurog ng katotohanan ang mga kasinungalingan sa aksyon mo ay kapag dumating ang mga kakaibang, demoniko, masamang mga kasinungalingang sinusubukang pumasok sa isip mo, mag-umpisa kang tumingin kay Jesus at sabihin, Ama, salamat Ama, na ako ay banal at matuwid. Salamat sa iyo na nahugasan ako ng dugo. Salamat sa iyo, Ama, ngayon nasa mundo ako pero hindi bahagi nito. Salamat sa iyo, Ama, na tinubos mo ako. Salamat sa iyo, Ama, na hindi ako nandito para sa sarili ko. Salamat sa iyo, Ama, ngayon. And kung anumang sinabi ko o iniisip mo tungkol sa isang tao, salamat sa iyo para sa taong sinubukang gamitin ng diablo, sabihin na nating gamitin para mahulog ka sa pagnanasa. Salamat, Ama, na pinalaki mo ang magandang anak na babae. Ama, na pagpalain mo ang kanyang buhay. Ibaling mo sa diablo. Kung sinabi ko sa anak ko, kung sinubukan ng diablo na maglagay ng kakaibang, malibog na pag-iisip sa iyong ulo, karaniwan sa lahat ng lalaki at babae, prangka, at ang gagawin mo ay magsimula kang ipagdasal ang tao na yon. Ipagdasal mo ang babaeng, sabihin na nating ito ay isang hubad na imahe o ano paman. Sabi ko, anak, kunin mo ang larawang iyon. Alam mo na ang ibig kong sabihin? Ano ang sinubukan ng demonyo na gamitin tulad ng sabi ko, para sirain ka? Gets mo ba? Hoy, gagamitin ka ng Diyos para lumalim sa pag-ibig, sa katotohanan at awa. Ama, at pagkatapos, at kung ano ang sinubukan ng demonyo na ibato sa iyo, ibigay mo ang kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Sabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, dahil pinakawalan mo iyon, ang imahe ng anak na iyon sa isipan ko. Ama, ipinagdarasal kita, Ama, saan man siya, simula ng pagdarasal para sa kanya. Ama, hawakan mo siya, Ama, dalhin mo siya sa mapagmahal na pagkikita, Ama, dalhin mo siya sa katotohanan. Sabi ko, Junior, hindi talaga ako nahuhulog sa ganyan. Gets mo ba? Tulad ng sabi ko, nagkakamali ako, pero hindi sa aspetong iyon ng maraming taon. Gets mo ba? Tulad ng sabi ko, alam mo yon, lahat tayo dumadaan sa iba't ibang bagay. Gets mo ba? Nasa ibang level na ako ng kalinawan. Gets mo? Pero tayong lahat ay nagtutulungan ng may pagkakaisa sa katawan ni Kristo para bigyan ng kapangyarihan ng isa't isa, para mas lumalim sa kanyang buhay sa atin. Gets mo? Para ipakita ang kanyang buhay sa pamamagitan natin, maging sagot sa mga naliligaw, nasaktan, sirang-sira, naghihingalo. Kaya yang makasariling pag-iisip na di mo naman talaga ideya, gets mo? Ginagawa mong pag-iisip ng pagmamahal, awa, at kawalang pag-iimbot at ipagdadasal mo yung magandang anak na babae na sinubukang ihagis ng diablo sa isip mo. Gets mo? At ang diablo parang, alam mo yon? Kasi yung ginamit niya para wasakin ka, gets mo? Ay binago mo ang takbo nun, gets mo? Sa pamamagitan ng kumikilos na katotohanan at kapangyarihan ng Diyos, yun ba? Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na nasa loob mo, binago mo ang takbo nun, gets mo?
at nagamit mo ito para sa tagumpay. At dahil dumating ang kanyang biyaya sa iyo kasi, tumugon ka sa walang pag-iimbot na pagmamahal para bigyan ka ng kapangyarihan na mas lumalim at ihayag si Kristo sa mas malalim na antas mula sa buhay mo sa pamamagitan niya sa pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Dahil lumakad ka sa walang pag-iimbot na pag-ibig, pinalaya ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at biyaya para baguhin ka ng mas malalim dahil kayo'y mapagkakatiwalaan niya. Sige na mga kapatid, ganito ito gumagana. Lahat tayo dinaanan ng pagsubok. E ano ngayon? Ituring ninyong dalisay na kagalakan kapag nahaharap ka sa iba't ibang pagsubok. Kaya mga kapatid, gaya ng sabi ko, ito ay salita ng pampatibay loob. Gets nyo? Salita ng pag-ibig, buhay, katotohanan. Gets nyo ba? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, alam mo ba ibig kong sabihin para sa bawat isa? Gets mo? Para ipagpatuloy ang pagtugis sa magandang laban ng pananampalataya, mamuhay sa katotohanan. Tandaan, kung ang pinakatampok ng araw mo ay hindi pagugol ng oras sa Kanya, huwag kalimutang ikaw ay nalilihis na, nalilin lang, okay lang. Huwag manatili roon ng higit sa isang segundo. Gusto ko mga kapatid, kahit binabati ko sa kunang mas madalas kaysa sa inaakala ninyo, di ninyo akong maririnig magsalita tungkol dito dahil si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang Panginoon. Hindi ako delusional, hindi ako hangal, hindi ako delusional, hindi ako hangal, hindi ako delusional, hindi ako hangal. Mananampalataya ako. Wala ako dito para sa sarili. Tinalikuran ko na ang buhay na ito. Nabubuhay ako sa kanyang buhay. Hindi galing sa mundong ito ang kilos ko. Mula sa kanyang mundo ang kilos ko at dinadala ko ito dito. Yan ang totoo. Wala akong pakialam kundi ang kanyang kaharian at kung anong nais ng Ama. Inaayos niya ang buhay ko ayon sa nararapat. Hindi ko alam ang pinakamabuti para sa akin. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi ko alam ang sinasabi ko, pero kilala ko siya sa Espiritu. Kilala ko ang aking Ama. Kilala ko ang aking Ama at di ako aalis dahil siya ang pinagmumulan ng buhay ko. At wala ako kung wala ang Diyos. Wala akong anuman at wala kailanman. Siya ang lahat. Nabubuhay ako sa pag-ibig na yan at ipinapakita ko yan araw-araw sa inyong lahat mga kapatid. Sabi ko nga kanina, kayo na, alam nyo na hoy, na lumalaban sa mabuting laban ng pananampalataya, na nagsasakripisyo ng buhay, tinatanggihan ng sarili. Pagpalain ko kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa inyo na nahihirapan, nasasaktan at wasak, hoy, inilalabas ko. Sabi ko nga, ang kalinawan at paghahayag ng Diyos. Alam nyo, na itigil na ang pagtanggap ng kasinungalingan, gayon din alam nyo, at simulan ang paglakad sa katotohanan. Yun na yun. Lahat may problema, lahat nakakaranas ng pagsubok, pero ito'y kung paano mo tinitingnan ang iyong suliranin at pagsubok. Sabi ko, kailangan mong makita ang iyong kabiguan. Dapat mong tignan ang iyong kabiguan tulad ng sinabi ko sa pananaw ng Diyos. Sabi ko, alam nyo ba, kung nadapa ka ng dyablo, alam mo nagkamali ka, bumagsak sa isang pagkakamali, ayaw ng Diyos na manatili ka ron ng higit sa isang segundo. Gusto ka doon ng demonyo, pagkakasala, pagkondena, kahihiyan. Pagkakasala, pagkondena, kahihiyan. Pagkakasala, pagkondena, kahihiyan. Ang Diyos at ang kanyang kumbiksyon ay magdadala ng kalinawan, maghahatid ng liwanag para makita mo ang di mo nakita, ilabas ka sa kasinungalingan, ibalik ka sa katotohanan, bigyan ka ng kapangyarihan. Alam mo na, yan, kapag ang puso mo ay sumisigaw para sa pagbabago, alam mo na, para mailabas ka doon. Ang kapangyarihan ng kanyang biyaya, kanyang pag-ibig ay magbibigay sa iyo ng lakas. Alam mo na sinasabi ko. Ang kagalakan ay magbibigay sa iyo ng lakas kapag tunay ka. Gaya ng sinabi ko, naghahanap ng pagbabago para maging kasagutan ka sa iba. Lahat tungkol sa pag-ibig na walang pag-iimbot. Lahat tungkol sa pamumuhay mo ng lampas sa sarili at para sa kanyang dakilang pangalan. Lahat tungkol sa kanyang buhay sa iyo, sa pamamagitan mo, para sa iba. Ganyan ka lumalago sa relasyon sa kaharian ng Espiritu at mas lumalim sa kaharian at ang mga hiwaga ng kanyang pag-ibig. Alam mo na sinasabi ko, ay nahahayag sa isang mas dakilang pagpapahayag at mas malaking karunungan ay nasa iyo para maging mas magandang sagot para sa mga nawawala, nasasaktan, wasak at namamatay. 78% sa buong mundo sa mga plataporma ay hindi dapat nangangaral o nagtuturo sa ngayon. Dapat mas marami silang oras kasama ang Diyos ngayon habang nakaupo dahil hindi sila katulad ni Hesukristo ng Biblia. Kayo na may Biblia, tingnan ninyo ang Biblia ninyo, basahin ninyo ang Biblia ninyo, kilalanin ninyo si Jesus ng Biblia at saka kayo magsimulang tumingin sa paligid at magsimula kayong manalangin kasama sila at para sa lahat ng may habag at awa tulad ko. Habag at awa tulad ko dahil sila'y nilinlang. Sundin mo lang si Hesukristo ng Biblia. Si Hesukristo ng Biblia, wala nang iba. Kung ikaw, kung sinasabi mong mananampalataya ka ni Hesukristo, kung isinilang kang muli, tungkol lang ito kay Hesukristo ng Biblia sa kanyang buhay. Yun lang. Iyan ang buhay na nabubuhay sa loob mo. Iyan ang pagkakakilanlan mo. Ang pagkakakilanlan mo ay kay Kristo. Magising ka, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa Diyos na walang hanggan, na lampas sa panahon at bagay. Sige, may tao diyan. Amen. Sige na. Kaya mga kapatid, gusto ko lang ilabas ito tulad ng sinabi ko, itong pampatibay loob pare, tulad ng sinabi ko, at gusto kong ibahagi ito sa dulo. Alam mo, nung nagsimula ako, sobrang dami kong sablay pare. Alam mo, nadudulas pa rin ako pero hindi tulad ng dati. Pero bumabangon ako at walang tigil na tulad ng sinabi ko, lumalaban sa mabuting laban ng pananampalataya at katotohanan. Wala sa atin dito ang nagtagumpay sa perpeksyon ng kanyang kaluwalhatian. Pero eto, sa tuwing na nadudulas ako, hindi ko binago ang katotohanan. Hindi ko binaluktot ang katotohanan. Hindi ko ito pinalabnaw. Hinabol ko lang ang katotohanan hanggang sinimulan ng kanyang buhay sa akin ang lumitaw sa mas dakilang kaluwalhatian at pagpapakita para madurog. Ang mga kasinungalingan at kaya nga at ang mga bagay na patuloy kong pinapasukan sa pamamagitan ng aking walang tigil na pagsuko, at ako'y naniniwala at naglalagay ng tunay na pananampalataya sa pag-alam sa katotohanan ang Biblia, si Jesus ng Biblia. Kaya nga, mga kapatid, magpalakas kayo ngayong araw. Alam nyo, nakikita ng Diyos kung nasaan kayo. Alam ng Diyos na hindi nyo alam ang mga bagay. Parang ako, lagi nyo akong naririnig na nagsasabi, wala akong alam. Nakakatawa kasi, nung binabasa ko ang aklat ni Juan, nung si Jesus ay, sabi ko nga,
nasa sa mga sinagoga. Gets nyo ba? Nangangaral siya sa mga hagdan. Alam nyo ba? Pinag-uusapan niya yon. Sinasabi niya, yung mga nangangaral ng sariling salita at hindi ang Ama yung gumagabay at nagsasalita sa pamamagitan ng kanila. Naiintindihan nyo ba? Sa pamamagitan ng Kristo na nasa kanila. Gets nyo ba? Kaya kung kahit sino na nangangaral ng sarili nilang salita o hindi lumalakad sa kaharian, pwede kang gawin to o yan at hindi ito ibig sabihin na masama ka, hindi ito ibig sabihin nangangahulugan ito na naloko ka kasi wala kang natanggap na paghahayag. Gets mo kung ano talagang sinasabi ng salita ng Diyos. Gets mo? At walang buhay, walang espiritu, at ang mga salita mo'y walang laman. Pero kapag nagsasalita ang isa, tulad ng sinabi ko, kapag ang Diyos ang nagsasalita, gets mo ba, tulad ng sinabi ko, may buhay, may pagbabago, may anointing, kasi Diyos ang nagsasalita. Maliwanag na si Eric Briones, hindi alam yung sinasabi niya. Parang ako lang ang sisidlan, pero inihahayag ko ang Diyos, ang Ama, sa buong mundo ngayon. Gets mo? At nagsisimula pa lang, at nasa huling pag-aani na tayo, at nasa huling yugto na ng sangkatauhan, kahit ano pa ang ibig sabihin yan. Pero mga kapatid, darating si Jesus, pero mag-focus muna tayo ngayon, at hindi sa susunod na linggo. Walang nakakaalam kailan siya darating. Gets nyo? Alam ko na siya ay maawain, at sinabi niya sa mga tunay na apostol at propeta tungkol sa mangyayari. May oras pa tayo dahil ayaw ng Diyos na may mapahamak. Lumabas ka ng bahay, gumawa ka ng isang bagay, magmahal ng kapwa. Kumuha ng mansanas, t-shirt, pera, alam mo na, at mamuhunan sa pagmamahal. Seryoso. Kapag makasarili ka at puro sarili iniisip mo, wala kang pupuntahan, sinisira mo sarili mo. Lumabas ka doon at maging ilaw, maging pag-asa. Ngayon, tulad ng sabi ko, kailangan ng mundo ng sisidlan ng katotohanan at pagmamahal na nakikita ngayon. Hindi na kailangan ng mas maraming tao na pumunta sa simbahan, mga ganyan. Tumayo ka na sa bahay, ngumiti ka sa mga tao, ngumiti ka sa supermarket. Batiin ang mga taong hindi mo kilala. O kung si Kristo ay nasa iyo rin ang pag-ibig. Nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang pag-ibig. Ngayon, hayaan mong mahayag siya sa pisikal. Seryoso, hindi mo kailangan ng milagrosong panalangin, mga ganyan. Mabuting salita, kahinahunan, pakikiramay. Bumaba ka na sa kotse, Chong, alisin mo ang jacket mo at isuot mo sa iba. Walang sayo kahit ano. Lahat iyan ay pag-aari niya. Palagi kong ibinibigay ang mga gamit ko, pare. Tulad ng sabi ko, alam mo ba, mas nagbibigay ako, mas binibigyan niya ako, tapos mas nagbibigay ako. Ano mang itinatago mo para sa kaharian at walang hanggang layunin, ibigay mo lang. Ibigay mo na lang. Ibigay mo na lang. Pare, tara na. Lahat tayo may problema. Lahat tayo nakakaranas ng pag-atake. Sali ka na lang sa club. Ganyan ang tao. Ganyan talaga ang buhay. Maging mapagpasalamat ka na buhay ka at humihinga. Tara na, kahit sino man. Tara na. Mga kapatid, mahal ko kayo. Pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mga ngaral, hindi dito para lang sabihin ang gusto ko, kundi kung ano ang nais niyang sabihin sa pamamagitan ko sa katawan ni Kristo sa, mga nagmamahal kay Jesus, mga panganak na muling mananampalataya. Kaya, ngayong umaga, nais kong ibahagi ito. Naririnig ko lang siyang sinasabi ito. Alam mo, ang mga kaloob ng banal na espiritu, alam mo, ay para dalhin ang mga tao, maging sila'y, mga himala, pagpapalayas ng mga demonyo, mga salita ng karunungan, mga salita ng kaalaman, mga salitang makapangyarihan, mga pagpapalaya, mga panaginip, mga talinhaga. Palaging dinadala nito ang mga tao sa pag-ibig, sa buhay, sa katotohanan, sa kalayaan. Kagaya ng sinabi ko, sa pag-ibig. Pula sa kasinungalingan patungo sa katotohanan, pula sa takot patungo sa pag-ibig. Lahat patungo kay Hesukristo. Kaya alam mo, ang mga himala ay palatandaang inihahayag ang Ama. Alam mo ibig sabihin ko? Na siya ay manggagamot at siya ay mabuti, at mga salita ng nakaraan, ng kasalukuyan, hinaharap ng propesya, ibig kong sabihin ay para ipakita sa mga kapatid, maniwala man sila sa Diyos o hindi, alam mo, ipakita na kilala sila ng Ama, na mahal niya sila, anuman ang kanilang pinaniniwalaan, anuman iniisip nila tungkol sa Kanya, tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus. Hindi ito ang sinasabi niya tungkol sa kanila. Kaya, alam mo, at isang karangalan, ipakita, ang lahat na siya. Gets mo ba?